everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Malakas ba ang laban nila? Kung sino to at ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat po syempre sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. So, syempre ito, lahat tayo ay excited. Syempre sa mga magiging ganap talaga ng mga kandidata dito at inaabangan natin silang lahat. Kung sino nga ba ang e-eksena, kung sino nga ba ang kakabog, kung sino nga ba ang magiging next Miss Universe Philippines natin. Syempre may mga iba pang crown dyan na talagang masasabi din natin, nako, abangan ninyo. Baka manalo tayo ngayong taon na to sa international stage kasi sobrang dami naman na masasabi natin na deserve na kandidata at pwedeng mag-uwi ng corona, di ba? So, yon. Kaya naman ngayong araw na to, pag-usapan natin yung mga ilang kandidata na nakikita natin na ano ba ang mali sa kanila? Ano ba ang nakikita natin na pwedeng kahantungan ng laban nila dito sa kompetisyon ng Miss Universe Philippines. So, eto na, unahin natin ang pambato ng Muntinlupa. Nako, na si Adele. Sobrang ganda ni Adele as candidates talaga dito sa Miss Universe Philippines kasi she's a model. Model, di ba siya sa Asia's Next Top Model kung hindi ako nagkakamali. And then, of course, iba ang modela, iba ang beauty contest. Lagi natin tandaan yan. Hindi porket na nag-shine ka doon, ay nako, mag-shine ka na rin dito sa Miss Universe Philippines. Depende yan sa performance na ipapakita ng pambato ng Pampanga, ng Muntinlupa ngayon. So yun, si Muntinlupa, nakikita ko sa kanya, actually yung beauty nandoon eh. Pwede nga rin itong makasungkit ng corona eh. Kaya lang, syempre, kailangan niya talagang i-focus din yung sarili niya sa styling. Oo, kasi napaka-importante talaga ng styling sa isang beauty queen. Kailangan yung styling mo talaga nandoon, pack na pack. At para maging sa masa, kailangan talaga yung taste nila makuha mo ng bonggang-bongga. So, dapat yung lahat ng appearance na ina-attenan mo, nakikita nila na ganun kakaganda at ganun talaga yung mga styling mo, pumapalo ng todo-todo, di ba? So, yun yung dapat gawin ng isang kandidata. And then kay Muntinlupa, medyo may komento lang ako sa kanyang styling. Siguro kailangan pa niya ng konting gawin na, alam mo yon, i-develop pa ng todo-todo as a queen. Dapat sa tuwing lalabas siya doon, dapat mukha siyang reyna talaga. At syempre, yung kanyang makeup, ayos ng hair, yung mga galawan niya, ayun na yun kasi sa bawat attend kasi nila dito sa event, ito yung chance na ipakita mo sa mga tao kasi di ba hindi naman natin sila napapanood ng live, so nakikita natin sa mga clips. So ibig sabihin, bawat event na pinupuntahan nila, may mga naglalabasan na picture, may mga naglalabasan na video, dapat maging maingat sila doon at make sure yung team nila, i-make sure lang doon sa kandidata nila na, oy, dito mukha kang reyna talaga. At dapat mag-shine lagi doon sa kung saan man silang event na pumupunta. Para, alam mo yon, yung mga sponsor, nakikita yung ganda, nakikita yung eksena. Kasi kung sasabihin mo, ay hindi naman to competition pa eh. Nandoon pa lang tayo sa mga event. But you have to be, maging impressive ka doon sa organization at saka doon sa Kaya kailangan, yung looks mo lagi, kailangan pack na pack talaga. And then, kay Muntinlupa, ayun yung nakikita kong kulang doon sa ginagawa nila. And then, parang feeling ko kailangan pa ng experiment more para sa kanyang eksena. And then, ako, para kay Muntinlupa, pwede itong makakuha ng corona na charm. Kasi charming naman siya. Pwede din makakuha ng corona ng Cosmo. Kasi
pwedeng-pwede naman siya doon. Depende sa magiging laro at depende sa target crowd niya. Kung halimbawa, tumatarget siya ng supranational, dapat pang supranational yung eksena niya. Lalo na ang supranational, alam natin, dapat medyo parang modela ang dating mo. And bilang modela, so I think may experience siya doon. So malaki yung chance sa kanya na, ay baka maibigay sa kanya ang corona ng Miss Supranational. Yes, why not? Kasi 'di ba, kung modela ang peg ng pambato ng Muntinlupa, mapupunta sa kanya ang supranational kasi alam naman natin na dapat magaling ka doon sa eksena, magaling ka sa modeling, and swak na swak siya para sa corona ng Miss Supranational. And I hope na makuha yon ng pambato ng Muntinlupa. Pero syempre, kailangan pa rin ng suporta at suportahan natin ang pambato ng Muntinlupa. And I hope yung team niya magawa yun ng bongga-bongga na parang ma-excite ang lahat para sa kanya, di ba? So, yon. So, ako para sa akin, si Muntinlupa malakas ang laban dahil may opportunity naman na talagang pwede niyang makuha ang corona and don't give up. So, yon. Kasi nakikita ko naman na mayroon siyang, may tawag dito, may pagkakataon at meron siyang potential na pwede siya sa ganong corona, di ba? So, yun. So, ako para sa akin, supranational, pwede kay Muntinlupa because she's a model and parang feeling ko, mas madali niyang malalaro ang competition ng Miss Supranational. And then, why not? Di ba? Like, Muchadatul, di ba? So, yun. Hindi naman kailangan katangkadan para lang masabi natin, ay, modela siya. So, ako para sa akin, yung experience niya, yun yung magdadala sa kanya. And then, parang feeling ko, ayun lang, pag-igihan pa nila konti yung laban nila dito sa Miss Universe Philippines. And good luck kay Muntinlupa and wish all the best. Di ba? And then, punta naman tayo sa pambato ng Pampanga. Pambato ng Pampanga. Marami nagsasabi na isa to sa mga tinitignan nila na talagang pwedeng manalo ng corona ng Miss Universe Philippines. Agree naman ako dyan. Kasi yung height, di ba? And then, sabi nga nila, kamukha daw ni Amanda Dudamel. Kung ako ang tatanungin ninyo, doon sa team niya, mas gusto ko na wag nilang itulad si Miss Pampanga sa pambato ng Venezuela noon sa Miss Universe na parang, she look like Amanda Dudamel na ganito. And then yung styling, ganun yung gagawin natin para ikaw yung Amanda Dudamel ng Pilipinas. I don't want to para maging anino ng isang Amanda Dudamel ang pambato natin. Kasi parang feeling ko mayroon siyang sariling beauty at gusto ko makilala ang pambato ng Pampangas doon sa beauty na ipinapakita niya dito. So ako para sa akin, pag tinitingnan ko si Pampanga, parang siyang si Melanie Marquez, yung mga tipong ganon yung kagandahan ng beauty niya very international. Sabi ko nga kung sa Miss International nila nilaban to, ay nako, winner to. Pero syempre, malaki din yung opportunity na makakuha siya ng corona dito sa Miss Universe Philippines kasi nga yung height, tapos yung body, tapos yung personality. So, dapat yung personality talaga ilabas niya yun ng bonggang-bongga. And, ayun, ganun din yung sasabihin ko, sa bawat eksena na lalabasan nila, dapat magkaroon siya ng remarkable talaga sa lahat ng mga nakakakita sa kanya. Yung bawat audience na nanonood sa kanila, so dapat laging magre-remark talaga. Ako para sa akin, styling niya, siguro mas maganda pag-aralan din ng team niya. At least siguro na 5 or 6 na styling na mas babagay, mas lalabas ang personality, mas lalabas yung tawag dito, yung kandidata nila na eto ang magiging eksena. Like example, sampulan ko kayo, sila Union. Sila Union, pag tinitingnan mo siya, meron talaga silang plano na parang dapat ito, simple lang. Pero hindi nawawala yung wow factor sa kanya. So dapat ganun din yung gawin nila nila Pampanga na parang kailangan sa tuwing lalabas ka, meron kang wow. Makikita sa iyo yun ng tao yung wow kasi yung ganda nandiyan na-amaze ako sa ganda niya, na-amaze ako sa ipinapakita niyang
galawan. Pero nandoon pa rin ako sa part na siguro para lumabas na natural. Iangkop nila yung styling doon sa character ng isang kandidata. Para mas makagalaw siya ng tama, mas maibigay niya ng tama, mas mailaban niya ng tama ang Pampanga dito sa kompetisyon. Ako, para sa akin, opportunity din, maraming papasok para sa kanya kasi like example, pwede naman tong maging Miss Supranational din kasi modela yung datingan. Pwede din to sa Cosmo kasi may beauty, di ba? So, kung ayahan tulad mo sa nanalong Miss Cosmo ngayon, hindi nalalayo ang beauty ng Pambato ng Pampanga. Pwede din siya sa charm kasi talagang very charmed din yung dating. At katulad nga ng sinabi ko, yung nanalo Miss Charm ngayon, ganito din yung mga figura na parang wow, so hindi nalalayo. Ako, para sa akin, wag sanang masayang yung laban. Wag sanang masayang yung laban ni Pampanga dito sa kompetisyon ng Miss Universe Philippines kasi nakikita naman natin na very potential talaga. And I hope na mas maggalaw pa nila, mas mailaban pa nila ng bonggong-bongga, at mas maipakita pa nila sa atin yung isang Pambato ng Pampanga na pwedeng makasungkit ng corona ng Miss Universe Philippines. Di ba? And good luck kay Pampanga. I wish all the best para sa kanya. And then, ngayon nakikita ko na umaariba na sila ng bonggong-bongga. And then, abangan pa natin sa mga susunod pa nilang eksena. Maganda ang Pambato ng Pampanga. May height, may body, may beauty, and brain as well. And then, ayun. So, sana mahalin siya ng tao. Sana mas suportahan pa natin yung laban niya. And then, makita pa natin kung ano pa yung mga gusto niyang ipakita. And then, ayun. Sabi ko nga kay Muntinlupa at Pampanga, mas magandang makita natin na lumabas yung kanilang character as a person, di ba? So, yun. So, yung, kumbaga, parang yung natural, na kung ano yung gusto nating makita sa kanila as sila. And good luck sa kanilang dalawa. Sabi ko nga, malakas ang laban ng Muntinlupa at ng Pampanga dito sa kompetisyon ng Miss Universe Philippines. Ako, nasisiguro ko pasok to sa semifinals. Pero depende na lang siguro sa magiging laro nila sa kompetisyon. Depende sa ipiprepare nilang evening gown. So, si Pampanga, malakas yung laban yan eh. So, sa mga galawan, ayun. So, pwede silang makasungkit ng corona. Tulad nga ng sinabi ko, aspirant sila sa mga ganitong corona. Kung hindi man Miss Universe Philippines, marami pa namang crown. So, mag-focus sila kung ano yung target crown nila na pwede mabigay sa kanila. At mailaban sila sa international stage. Kasi parang feeling ko naman, pag dinala mo naman sila doon, pak na pak, magiging bongga ang laban nila. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Nakikita nyo ba ang galing at yung ganda na at potential nila para sa international stage? And then, ano pa yung pwede nating isuggest para sa laban nila? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. And then guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.